So hello everyone. This is my discussion or the continuation of my discussion for your module 1 since we were not able to meet last time. Okay? So we're already done with the introduction of your JEC 4, the elements. You've also performed the different models of communication already. I've already explained to you the different barriers of communication. So we're here at the models. As far as I can remember, I've already explained to you the Aristotle's model of communication. We have the Shannon-Weaver's model of communication. Osgood and Schramm. I'm not sure if you finished this already in your class, but let's discuss it again. So in Osgood and Schramm's model of communication, eto, dalawang tao ang involved. It's always two or more people who are involved because it is a continuous process of the model. Like for example, the Osgoods, ito yung kanyang model. If we will zoom it, ito siya. So encoder, message, decoder, interpreter, encoder, message, decoder, interpreter. Kung makikita nyo, nagpalit ng role yung encoder tsaka yung decoder. Kasi, for example, mag-uusap kayo ng kaibigan mo. Encode. Mag-encode ka ng sasabihin. Uy, alam mo ba yung exam? Or pointers to review ng exam para sa JEC 4, that's the message. Ngayon, itong kaibigan mo, i-decode niya yung message mo at i-interpret niya. So, alam mo ba? May alam ka ba? Ikaw naman ngayon mag-encode ng response mo sa kanya. Sasabihin mo, ay, hindi ko alam. Pero feeling ko lahat ng na-discuss natin sa JEC 4 kasama. So, nag-encode ka ng message. Ngayon, i-decode ng kaibigan mo na, hindi niya alam. So, siguro nga lahat ng i-discuss namin. And the cycle goes on and on and on. So, dalawang tao ang nag-uusap and they are talking about a certain topic. Pwedeng maging encoder, si decoder, pwede rin maging decoder, yung unang encoder. Yun lang yung kay Osgood. Now, parehas lang sila actually ni Schramm. It's just that kay Schramm, meron tayong tinatawag na field of experience. And Sneha Mishroff 2017 identified field of experience as ito yung culture, social background, beliefs, experiences, values, and rules ng dalawang nag-uusap. Like for example, let's go to the background or the profession, field of experience. First, scene 1, ang nag-uusap ay si person A ay isang doctor, si person B ay isang lawyer. Scene 2 naman, si person A ay doctor, si person B ay doctor as well. So, para silang doktor. So, ang pinag-uusapan nila, for example, ay anatomy or the study of the human body, if I'm not mistaken. Ngayon, sino ang mas magkakaroon ng pagkakaintindihan sa isa't isa? Of course, it's the scene 2 kasi pareha silang doktor and they both have expertise when it comes to that topic. So, ma'am, ibig sabihin ba hindi na magkakaintindihan yung scene 1 kasi doctor yung isa, lawyer yung isa? Not necessarily naman. It's just that sinabi ni Schramm na the higher the chance na same sila ng field of experience, the higher din ang chance na magkakaroon sila ng communication or effective communication. So, that is Schramm's FOE. Ganon din sa tradition and sa beliefs. Kung parehas kayo ng pinaniniwalaan, mas malaki yung chance na magkakaroon kayo ng effective communication kasi you both have background of the things that you're talking about. No, parehas kayo ng values, ganun din yun. Feeling ko na-encounter na natin to. Na-discuss ko na to sa inyo, the Osgood and Schramm. So, Eugene White's stages naman of communication. If you're going to ask, ano naman ang kinaibahan ni Eugene White sa other models na nauna? Yung kay Eugene White kasi, it doesn't have a beginning nor an ending. So, it's a stage, it's a stage and not a process. It's still a process, pero it's more of a stage. We have this one, the different elements, symbolizing, expressing, transmitting, receiving, decoding, feedbacking, monitoring, and thinking. Simula tayo sa thinking. For example, ito kasing kay Eugene White, mas ginagamit na natin to ngayon in our modern time because we have different means of communication already. Marami na tayong pwedeng gamitin para tayo ay makipag-communicate sa isa't isa. So this model can be used on how we communicate in today's time. Like for example,
Isa kayong company, tapos magkakaroon kayo ng launching ng inyong bagong project. So that's communication, right? Ngayon, yung team nyo ay nagbe-brainstorm kung paano ninyo magagawa yung marketing process na yon. So you think of an idea. So we'll go first with thinking. Next, you will symbolize it through words. Gagamit na kayo ng words, gagamit na kayo ng language, kasi dun under yung symbolizing. After that, i-express nyo na siya. So, paano na siya i-express? Siguro gagawa kayo ng mga publication materials, gagawa kayo ng mga documents, gagawa kayo ng mga videos, dun nyo i-express yung idea na na-think nyo. Transmitting naman dito napapasok yung channel. Saan nyo siya ilalagay? Is it face-to-face? Verbal ba? Ipopost nyo ba sa social media? Gagamit ba kayo ng technology and whatsoever? Receiving, dito naman na sa receiver nyo yan. So, marereceive na ng receivers nyo. If pinost nyo sa social media, nakita na nung mga nag-scroll sa social media. Decoding ngayon, i-decode nila. Ano kaya yung product na nilaunch nila? Maganda kaya tong product na to? Okay ba? Feedback sa kanila pa rin galing, right? The receivers. So, titignan nila, pwedeng magkaroon sila ng feedback whether your product is good or not. Pwede ring bibilin ba nila o hindi. The monitoring naman, ang monitoring mangyayari ulit siya sa kung sino ang sender. Kasi ngayon, i-monitor nila kung naging effective ba yung communication na ginawa nila. Like, in the case na sinabi ko, pwedeng i-monitor nila ngayon kung effective ba yung ginawa naming marketing strategy, effective ba yung pag-launch, effective ba yung product, okay ba siya, na-launch ba siya ng maayos. So, ganun po siya. Okay? Next, we have, so those are the models of communication that we will talk about here in JEC 4. So we have 5. Actually 4 kasi pinagsama yung isa. We have Aristoteles, we have Shannon Weaver, we have Osgood and Schramm, and lastly, Eugene White, Stages of Communication. Okay? Be familiar or familiarize yourself with the different models of communication kasi kasama po to sa ating prelim exam. Okay? Now let's go with effective communication principles and ethics. Now, in purposive communication, we have effective communication and ineffective communication. Siyempre, dapat dun po tayo lagi sa effective communication para maayos ang pakikipag-usap sa isa't isa. And yun naman ang goal natin, no? For us to avoid misunderstandings and whatsoever. Now, effective communication, we have 3 or 4 things that you should do in order for you to have this understanding or the effective communication. We have listening, responding, and understanding. Anong pinagkaiba ng listening to hearing? Ang listening, there is a process that's happening. Iniintindi mo kung ano yung naririnig mo. Narinig niyo na ba yung phrase na pasok sa kanan, labas sa kaliwa? So that is hearing lang. Kapag listening, it's more of pasok sa kanan, i-process mo sa utak mo, mag-iwan ka ng konti, ilabas mo sa kaliwa, tapos gamitin mo sa totoong buhay. So that's listening. Responding naman is yung pag-feedback mo sa kausap mo, 'di ba? You will evaluate the worth of the message. So makakapag-respond ka ba sa message na hindi mo naman naintindihan or napakinggan? Syempre hindi. So magkasama yung dalawang yan, the listening and the understanding. Next is we have the understanding as well. Yung understanding naman kasama sila both. In order for you to understand a certain message, you should respond and listen. And sa responding, of course, hindi ka naman makakapag-respond kung hindi mo nga naintindihan. In the first place, yung sinabi sa'yo. So, all of those 3 are interconnected with each other. So, dapat ay meron po kayong lahat niyan or you should observe that for you to have effective communication. Okay? Other is the communication ethics. The things that you should do and not do kapag nakikipag-communicate ka. Pero yan, other time natin yan pag-uusapan. Now, let's go to the basic principles of effective communication. Ito po ay nasa module ninyo, ha? Kaya don't worry. Pwede nyo ring tignan yung module nyo. Okay?
Basic principles. Kapag sinabi nating principles, ito yung mga law na nag-govern or ito yung mga dapat mong gawin or isipin para magkaroon ka ng effective na communication. So, meron tayong 7. 7 po sila. Okay? Now, effective communication requires a certain level of connection between and among people. So, ito po ay kailangan ninyong gawin in order for you to have mutual understanding with each other. First, we have clarity. Dapat klaro ang message mo. Dapat nandun sa message, nandun makikita sa message mo on kung what is the purpose of the message, kung bakit siya sinend. Let's say, for example, the document will be application letter. I know nakagawa na kayo ng application letter because you've been through senior high school, right? And gumawa tayo ng application letter during that time. Ngayon, sa application letter mo, dapat klaro, nakalagay kung anong position ang ina-applyan mo, saang company, ano yung mga pwede mo contribute, ano yung konting background about sa'yo. Pwede rin sa resume, di ba? Sa resume naman, makikita natin dyan yung pinag-aralan mo, your skills, soft and hard skills, yung mga ganyan. Dapat po klaro. Okay? Clear ang gusto mong sabihin doon sa message mo na yon. Okay? Kapag F to F naman, di ba meron tayong mga naririnig na pag-usapan na lang natin to sa personal para mas maliwanag. Kasi in face-to-face conversation, you can see the emotions, you can see the body language para mas ma-assess mo if totoo ba yung sinasabi ng tao. So that is still under clarity. Klaro po ang message, as easy as that. Conciseness naman. When we say conciseness, alam niyo yung word na siksik? Siksik siya. Ibig sabihin, lahat na ng kailangan mong information, nandun na sa kanya. So, nakikita niyo to lagi sa mga essay niyo. Make your essay short but concise. Ganun yung nakalagay, di ba? Sa conciseness naman, kahit maikli yung message mo, nandun na lahat ng dapat malaman. Nandun na lahat, kompleto na siya kasi connected siya dyan sa number 3. It should be concise. Hindi kailangan na sobrang haba. Andun na dapat, kasi sa konting amount ng document or ng paper or ng message na yun, malalaman na ng tao kung ano yung sasabihin mo. Because it will save you, the sender, and the receiver time. For example, you'll be agriculturist in the future, right? Or whatever profession you will have. Kunwari, agriculturist kayo, mag-a-apply kayo sa Department of Agriculture, sabihin natin. Ngayon, ang Department of Agriculture is a very big institution, di ba? Ngayon, kung mag-a-apply kayo sa kanila, tapos ang pinasa nyong application letter ay 5 pages, tingin nyo ba matatanggap kayo? Hindi, kasi kung ako ang employer or ang mag-i-interview, iisipin ko, hindi mo kayang i-concise yung message mo. Napakalaking institution ang ina-applyan nyo at ang daming pwedeng ibang mag-apply. Ang daming ibang, what do you call this? Ang daming ibang naghahanap ng trabaho na pwedeng mag-apply sa kanila. Wala silang time para basahin yung 5 pages na resume mo or 5-page resume mo. So, dapat, you should know how to concise your idea. You should know how to make it short. And at the same time, kahit maikli siya, nandun na lahat ng kailangang malaman. Okay po? Ganon din po sa completeness. No? Kompleto ang detalye. Hindi na kailangan pang humingi ng panibagong document. Parang ganon din po sa resume and application letter. Ayun nga, despite of its conciseness, the message should be complete or kahit maikli, kailangan kompleto. Ito po, pwede rin itong makita kapag nag-chat kayo sa mga teacher ninyo. No? Kapag mag-chat kayo sa teachers or sa kahit sino, di ba nakakainis yung kunwari may mag-chat sa'yo, like for example, Kath, ganun lang, o kaya, Be, pre, ganun lang. Tapos wala silang sasabihin. So ikaw, iisipin mo buong araw, ano bang gustong sabihin nito? So, na-anxious pa yung pinagsendan mo ng message. So, iwasan natin yung ganun. Let's make it complete, yung mga message natin. So, kung kunwari magpapaalam kayo sa teacher nyo, wag naman yung pasulpot-sulpot kasi nga professional yung kausap nyo. So, dapat complete the message para you will save time, your teacher will save her time, and you will also save your time na magpaalam. For example, mag-start ka sa introduction. Good morning, introduction, purpose,
greetings, introduction, purpose, and your gratitude. Like for example, good afternoon, Ma'am Kathleen. I am Kathleen Alinio from .1-1. Pakilala kayo. Purpose. Ma'am, I will just inform you that I will not be able to attend your class on Monday because I will have something to do. Tapos, gratitude. Thank you, ma'am. I hope you understand. O, diba? Kompleto yung message mo at nalaman lahat ng teacher mo kung ano yung kailangan niyang malaman. So, that's it. Completeness, the message. Next naman ay we have the correctness. Correctness, ito yung dito magfo-fall yung grammar, yung content, yung format, statistical information, stressed and unstressed. So, sa correctness, kailangan tama ang mga ginagamit mo sa language para magkaintindihan kayo ng kausap mo. Kung may time kayo, pwede nyong i-search sa FB yung video na kinasal. May kinasal kasi na dalawa. I am not sure, pero yung babae para siyang Amerikana, then yung groom, Pinoy siya. Tapos kinasal sila dito sa Pilipinas. Then may photographer na sinabi niya, kiss the dove. Kiss the dove. Yon. I-search nyo yun. Kasi yun, dahil mali yung grammar nung photographer, hindi sila nagkaintindihan. Kasi sinabi niya, kiss the dove. So akala nung bride, ikikiss talaga yung bird. Yun pala, ipag-kiss nila yung bird. So yun, mga misunderstanding because of the grammar. Okay? I-search nyo na lang yung video. Meron yun sa Facebook if I'm not mistaken. Ganun din. Isipin nyo rin, for example, mag-a-apply kayo sa ISU or sa DOA, ganon. Kung yung application letter mo ay puno ng grammatical errors, wrong grammar, sabihin natin spelling, tingin nyo matatanggap kayo? Hindi, 'di ba? Kasi syempre doon pa lang hindi mo na alam mag-construct ng proper message and matatarnish pa yung credibility mo as a speaker. Like for example, maaapektuhan yung image mo. Sorry, maaapektuhan yung image mo. Ang tingin na nila sa'yo is you can construct basic sentences in English. Siyempre, hindi ka nila kukunin. Okay? That's why always remember that correctness is very important in your messages or communication. Let's go to the last one. We have the organization. No, it's not yet the last one. Organization. Ito naman yung pag-organize mo ng idea. Paano mo siya present? It is usually planned. So, if gumagawa kayo ng essay, essay, di ba meron siyang intro, body, conclusion. Meron siyang sinusundan na systematic flow. Yung essay, hindi mo pwedeng gawin na nasa taas yung body, nasa pinakababa yung intro, kasi meron nga siyang organized flow. Kaya nga sobrang organized kapag nagbabasa tayo ng essay or pag nagsusulat tayo ng essay because meron siyang sinusundang proper structure. So, ganun din po siya sa mga written. Yung application letter, di ba? Merong mga specific pattern yon na dapat nating sundan. Resume, ganun din. Organize your thoughts. Sa face-to-face, meron po tayong tinatawag na Oreo. Okay? Wait. Hindi, dito na lang sa Word. I will put. Sige, papakita ko sa inyo kasi hindi ko kayo na face-to-face. Meron tayong tinatawag na Oreo. Pwede nyo po itong gamitin, or magamit kapag kayo ay magkakaroon ng mga pagsagot. Meron ba kayong mga fear sa public speaking? So, pwede nyo magamit to. So, we have opinion, reason, example, and opinion again, or an statement of your opinion. Pwede nyo gamitin tong technique na to. Okay? So, for example, tatanungin ka about justice in the Philippines. Alam niyo po ang justice, hustisya. So, para sa iyo ba, meron bang hustisya sa Pilipinas o wala? Ngayon, gagamitin mo tong what do you call this? Pattern na to. Sabihin mo yung opinion mo, magbigay ka ng reason bakit ganun yung opinion mo. Example, opinion. Okay, let's try. Opinion. I believe that in the Philippines, justice is blind. It is because justice is only given to people who have money. For example, Juan is an influential politician and he killed Pedro. Now, Juan can use his money in order for him to get out of the sins he've committed to Pedro.
That's why I believe that in the Philippines, justice will only work only if you have money. Okay? So, ganun po siya. Oreo, nagbigay ka ng opinion, nagbigay ka ng reason, example, and opinion again. At merong proper format, yung sinabi mo. Right? That's Oreo. Meron pa tayong isa, we have the PPF. Ito naman, narinig niyo na ba yung question na, hindi siya question eh. Narinig niyo na ba yung statement na tell me something about yourself? Tell me something about yourself is just a very easy question pero isa sa mga pinakamahirap sagutin. Bakit kaya? Kasi sabi nila, para daw, kapag kasi tinanong ka ng ganun ng employer mo, dapat hindi mo babanggitin yung mga makikita na nila sa application letter or sa resume. Dapat, something that's interesting about you na wala doon sa mga present mong document. So, para hindi kayo kabahan, hindi kayo mawala sa sinasabi ninyo, you can use this pattern or you can use this pattern or format. Wait lang. Okay. You can use this pattern or this format. For example, hello, my name is Kathleen Alinio. In the past, I took Humanities and Social Sciences as my strand in senior high school because before I was an aspiring lawyer. But in the present, I actually changed my path or my career path because I was haunted by my first love, which is to become a pilot. So in the future, I will do my best in order for that dream to become a reality. Okay, so that's how you do it. Meron tayong sinusundan na format and at the same time, hindi siya mahirap, di ba? Iisipin mo lang naman kung ano yung nangyari sa'yo sa past, sa present, tsaka sa future. Organized na yung thought na meron ka. Okay? Tip lang po yan para hindi kayo mahirapan. So let's go back. That's organization. How about empathy? What's the difference between empathy and sympathy? Sa effective communication, ang kailangan nyo po is empathy. Okay? Not sympathy. Ang empathy kasi, narinig niyo na ba yung you should put yourself in her shoe? Yung ano din, yung ilagay mo ilagay mo kaya yung sarili mo sa nararamdaman niya. Ilagay mo kaya yung sarili mo sa kalagayan niya. Yung mga ganun, empathy po yun. Sa sympathy kasi, ina-acknowledge mo na may problema yung tao. Pero yun lang, ina-acknowledge mo lang na may problema siya. Empathy naman, eto, ina-acknowledge mo na may problema siya at tinatry mong intindihin. Tinatry mong ilagay yung sarili mo sa kalagayan niya. Let's say for example, yung very rampant ngayon, no? Wait lang, malolobat na ako. Yung very rampant ngayon na nakikita natin, 'di ba? Kapag merong namatayan sa FB or sa Facebook, ano yung kadalasang nakikita natin? 'Di ba they change profile picture? Mag-change sila ng profile picture, candle, ganyan. Ngayon, kapag nag-i-scroll ka, kunwari, tapos may tapos ikaw, meron kang FB friend. FB friend mo lang siya, hindi mo siya friend in real life. Pero kilala mo siya. Ngayon, nag-comment ka. My condolences. Tapos, in-scroll up mo na. Yun, sympathy yun. Sympathy kasi, in-acknowledge mo na may problema yung tao. Kaya ka nga nag-condolence. In-acknowledge mo na namatayan siya, kaya nag-comment ka. That's it. Wala na. Okay na. Kapag empathy naman, ito yung mas close sa'yo ng mga tao. Your friends, your family, na sinabihan ka ng condolences, pumunta sa burol, kinomfort ka, tinanong ka ano nararamdaman mo, tinanong ka kung anong kailangan mo pa, paano sila makakatulong. That's empathy. Okay po? Yun yung mas malalim na pag-intindi mo sa mga taong kinakausap mo. Kaya guys, if ever may mga makakausap kayo, no, na for example, nag-open sa inyo yung kaibigan nyo, then sabi niya, ang hirap ng problema ko. Tapos, huwag niyong sasabihin na okay lang yan. Mali yun, okay? Be empathic to that person. Dapat, makinig ka. Kung gusto mo talaga mag-advise, sige, mag-advise ka. Pero make sure na you will do more good than harm. No? Isipin mo na dapat mas nakakatulong ka and not the other way around. Okay? Empathy po ang kailangan natin. The last one, we have the flexibility. Okay, so we have the last one. Until dito lang po ang i-examine nyo. Wala tong audience analysis. Okay, hanggang flexibility lang. In flexibility, it's very easy. Ito yung mga ginagawa
ng isang sender, ng isang speaker para mas magkaintindihan sila ng kausap niya. Like for example, itong purposive communication. Purposive communication dapat po ituro to sa inyo in pure English, in full English. Pero I know naman na kapag kasi ganun ang ginawa ko, my students will be bored. O kaya naman hindi nila maiintindihan lahat-lahat. Kaya ako as a teacher or as a speaker, gumawa ko ng paraan para hindi siya masyadong maging boring at I made sure na gagamit din ako ng Tagalog para mas magkaintindihan kami ng mga students ko. Ganito rin yung kunwari may kausap ka ng Ilocano o kaya other dialects, tapos nag-iilocano sila, tapos sinabi mo, ha, ano po? Tapos bigla nilang pinalitan ng Tagalog. Ganon. Para mas magkaintindihan kayo, naging flexible sila. They adapt to changes, nag-adjust sila para magkaroon kayo ng proper communication with each other. Ganito rin yung, for example, may hindi kayo maintindihan na word sa English. Tapos, ang ginawa ng teacher nyo, tinagalog niya para maintindihan nyo. O kaya naman, ang ginawa niya, gumamit siya ng ibang term sa English na mas maiintindihan ninyo. Okay? So, that's how you do flexibility. Basta nagiging flexible ang kausap mo. Hindi niya ginagawa or hindi niya pinapalitan. Pinapalitan niya yung ways niya para mas magkakaintindihan po kayo. Okay? That's flexibility. So that's all. This audience analysis will be included in your midterms exam already. So yun lang. From here until the flexibility part, that will be your exam. Okay? Our exam will be on our next meeting. If you have any question, just chat it sa GC natin. Thank you so much.